Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang isa sa pinakatanyag na kwentong paranormal sa Thailand na naganap noong 2008 sa Chiang Mai. Ang kwentong ito ay binahagi ni May, isang estudyanteng naghahanap ng murang matitirahan. Dahil sa liit ng budget, nakahanap si May ng isang lumang 4 na palapag na gusali. Ang upa ay 1,000 baht lamang o halos 1,500 pesos kada buwan. Napakamura nito para walang aircon, walang security at ang bakuran ay ginawang kulungan ng mga manok ng ibang residente. Umupa si May sa pinakataas na palapag, ang ika-4. Napansin niya na tila napakatahimik ng gusali at wala siyang nakikitang ibang kapitbahay. Noong bisperas ng bagong taon, bandang 2 AM umuwi si May na medyo nakainom mula sa isang party. Pag-akyat niya sa ika-4 na palapag, laking gulat niya na makakita siya ng isang babae sa harap ng pinto ng kanyang katabing unit. Napakaganda ng babae, matangkad, mahaba ang buhok at nakasuot ng eleganteng itim na dress. Sa kalasingan, kinausap ito ni May. "Nakalimutan mo ba ang susi mo? Katukin mo na malakas." Biglang lumingon ang babae. Maputla ang kanyang magandang mukha. Nang muling humarap ang babae sa pinto, nagsimula itong kumatok ng napakalakas habang sumisigaw ng, "Ganto ba? Ganto ba? Ganto ba?" Sa takot, nagmamadaling pumasok si May sa kanyang kwarto at nakatulog agad. Kinabukasan, nakausap ni May si Miss Ma, ang janitor sa gusali. Itinanong ni May kung sino ang babaeng nakaitim. Doon, isiniwalat ni Miss Ma ang trahedya. Ang babae ay si Cindy. Maraming taon na ang nakalilipas, si Cindy ay nabuntis ng isang mayamang lalaki na may pamilya na pala. Noong isang bagong taon, dahil sa sama ng loob, pinainom ni Cindy ng pampatulog ang lalaki at ang kanilang sanggol. Pinahiga niya sila sa kama at binuksan ang gas sa kusina para lasunin sila ng carbon monoxide. Ngunit, nang lumabas si Cindy at masara ang pinto, bigla siyang nagsisi. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero naiwan niya ang susi sa loob. Wala siyang nagawa kundi kumatok at umiyak sa labas habang namamatay ang kanyang mag-ama. Pagkaraan ng ilang araw, nagpakamatay din si Cindy sa bathtub ng unit na iyon. Sinasabing tuwing bagong taon, bumabalik ang kanyang multo para kumatok sa pinto at sinusubukang itama ang kanyang pagkakamali. Nalaan ni Miss Ma si May, huwag na huwag mo siyang kakausapin. Dito na kinabahan si May dahil kinausap niya ito kagabi. Noong gabing iyon, nagising si May sa malakas na katok sa kanyang sariling pinto. Tumingin siya sa peephole pero wala siyang makita kundi parang hamog. Nang titigan niyang mabuti, narealize niya na hindi iyon hamog. Isang mata pala iyon na nakadakit sa peephole mula sa labas at nakatingin din sa kanya. Nakita niya si Cindy na paulit-ulit na kumakatok at sumisilip sa butas. Dahil sa takot, kinuha ni May ang isang talisman na ibinigay ng kaibigan niyang si Sarah at idinikit ito sa pinto ng kanyang kwarto. Ang katok ay naging parang paghampas na yumanig sa buong dingding. Tumigil lamang ito nang tumilaok ang manok sa madaling araw. Dahil alam ni May na babalik si Cindy, kumuha siya ng isang buhay na manok mula sa bakuran at itinali ito sa tabi ng kanyang kama. Bandang 4:00 ng umaga, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Narinig niya ang boses ni Cindy sa loob ng kanyang isip. "Gusto kong sumama sa akin." Sa huling pagkakataon, ginamit ni May ang kanyang lakas ng loob. Hinawakan niya ang manok at pinilit itong patilaugin. Nang tumilaok ang manok, dahan-dahang naglaho ang imahe ni Cindy hanggang sa maging payapa muli ang paligid. Kinabukasan, agad na lumipat si May ng tirahan at hinding-hindi na muling bumalik sa gusaling iyon. At dyan nagtatapos ang ating munting kwento for today.
Salamat sa pagtambay hanggang sa dulo. Ang inyong mga like at comments ang nagbibigay buhay sa channel na ito. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at hit the notification bell para hindi nyo makaligtaan ang ating mga susunod na uploads. This is your narrator, Jessel Crime, at kita-kits sa susunod na uploads. Have a good day.